The Senate has been placed on a heightened alert amid reports of an alleged security threat. And for details, we have our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, all right, is the NBI the source of this reported threat? And what is exactly meant by threat? Lord, good evening. Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian confirmed the information relayed or mentioned by NBI Director Melvin Matibag that they are watching out for the possible security threat to the building of the Senate and within the Senate premises. Kaya kanina naglabas na rin ng memo ang opisina ni Senator Gatchalian na maaaring magkaroon na muna ng work from home setup ang Senate employees starting tomorrow until Thursday. And just about an hour ago, si Office of the Sergeant at Arms, General Alfredo Soto Corpus, gumagawa na rin sila ng rounds nila and yung inspection nila to ensure na itong possible threats na to ay hindi mangyayari. Ang ginagawa rin nila ngayon is even tayo as from the media, pinalalis na rin ng lahat around 5:30 ang media, pinalabas na rin ng Senate building. Yung employees, since walang sessions, medyo maaga rin talaga silang umuuwi pero 5 p.m. naglabasan na rin itong mga empleyado and we are currently awaiting for other details. Wala pa kasi dinidisclose in public talaga si Senator Gatchalian sa tungkol dito. Pero ang malinaw, according to majority bloc senators, seryoso daw and grave yung threat na ito. That's why kailangan bigyan ng seryosong atensyon at pagsisiguro na hindi ito mangyayari. Kaya nakatayo na dito sa labas kung saan marami na rin ngayon yung mga wires. Though hindi ko lang alam kung makakagilap ninyo. May steel wires dito, barbed wires, even sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Even yung gate dito sa Senado, by default kasi kanina, eto ngayon, nakasarado na yung gate and yung inspection or yung checkpoint nila ng vehicles, yung ingress and ingress nila, dyan lang mismo, tulad yan, may sasakyan. Pero pag kunwari may papasok, nakasarado muna yung gate, they will be verifying first, validating kung bisita ba siya, staff ba siya, tsaka lang sila makakapasok sa loob. And so far, ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, itong mga otoridad din ay tinitinan din daw nila at the national level yung threat to the security na binabantayan nila as of today. Lord. Yan, matuturing ba yan na force majeure, Merimon? Naku, pagdating kasi sa force majeure, either national emergencies siya or calamities na maghihinder sa pagpapasok or pagpunta or pag-convene ng Senado physically or pagpunta nila mismo dito sa Senate premises. Pero usually, we will be waiting kung matatawag nila itong force majeure sa liderato mismo. Pero ngayon kasi ang setup nila so far is work from home for the Senate employees. And pagdating naman kasi sa session, adjourn sinediya sila. Yeah. So wala silang kailangang isipin sa part na yon. Committee hearings, wala pa naman so far nakaschedule. Okay. So wala namang immediate need for the physical presence, no, of the senators unless may magpe-press con in the next few days na hindi natin alam. And as of ngayon, and sinabi rin mismo ni Senator Gatchalian sa kanyang naging statement, heightened security alert pa lang ang kasulukuyang lagay dito sa Senado. Pero ang walang ina-assure nila, hindi pa kasi natin nakakausap talaga ng personal si Senator Gatchalian. And ang sinisiguro niya, nakikipag-coordinate siya sa NBI, sa Office of the Sergeant at Arms, maging sa ibang mga law enforcement agencies or security bodies para raw ma-ensure nga na hindi ito mangyayari. And even General Corpus mentioned na hindi raw kailangan magkaroon ng pagkabahala ang mga tao because as much as possible, they will ensure na hindi mangyayari itong possible threat. Let's listen to a part of General Corpus's statement. Hindi naman dapat kabahan kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Merimon, okay. Mabuti na lang at walang sumubok na, kumontra o mag-utos na ibang instructions na counter to the one given by the Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Wala naman so far, no? May mga nakisama naman na
hindi bumawi. Actually, Lord, kaninang umaga, naglabas si Senator Alan Peter Cayetano ng memo or ng advisory naman from his office na parang may reminder ito na kapag sa Friday, pumapatak holiday ang Friday, Yes. shortened yung office hours nila ng 8 to 5 p.m. And Mhm. then hours later, which is kanina naman, naglabas naman si Senator Gatchalian ng kanilang work from home na setup. So, Mhm. though may instructions na from the office of the Senate President pro tempore, hindi rin nawala yung presence si Senator Cayetano. And even Senator Cayetano released a statement earlier na kine-question niya yung info na may possible threat daw. Ang sinasabi niya kasi kung itong threat na to ay concerning ang safety ng institusyon, bakit daw pili lang yung mga senador na may alam or binigyang notice dito when dapat lahat daw sila. Part of it also ang kine-question niya, kailan pa raw nangunguna ang NBI sa mga issues of national security or concerns. Nasaan daw ang Armed Forces of the Philippines, yung mga sundalo or other uniformed men that should be taking charge. And ni-recall again ni Senator Cayetano yung naging presence ng NBI dito around May 13 to 14 na nagkaroon ng gulo dahil daw sa pagpupimilit nga nito na maaresto si Senator Bato de la Rosa. So Senator Cayetano is questioning yung credibility ng info and kung kanino nanggaling yung info, which is from the NBI. Lord. Mhm. In short, hindi siya kasama sa group chat. Parang ganun, Merriman. Pero, okay, ano naman ang response ng Malacanang to the reported threat? Alam ko, kahapon may pero baka meron tayong bagong response or tugon ngayon, Merrimon? Actually, ang nasabi ni Yusek Claire Castro, senador man daw, ordinaryong tao ang nagsasagawa nito, hindi rin daw sila makakaligtas sa kamay ng batas. And usually kasi, nagbabantay din ang palasyo sa mga ito while also checking kung ano pa ba yung kakailangan. Kasi isang concern din from the Senate, for example, ang parehong nabanggit ni Senator Gatchalian plus si Senator Cayetano is may mga pending bills pa raw or legislation na kung makakatulong ang special session also with the grace din ng palasyo or ng executive, okay naman daw yun sa kanila dahil kakailanganin din daw ito. Pero plus, patuloy din naman yung pagbabantay ng palasyo sa mga nangyayari sa loob at labas ng Senado. Let's listen into a part again of Yusek Claire's statement. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. And so far, Lord, ang pagkakaalam din natin, bukas, hindi pa tayo maaaring makapasok sa loob ng Senate premises. And yung mga kakailanganin daw na pumasok dito or mag-present physically ay i-coordinate daw sa Office of the Sergeant at Arms, lalo na especially sa records din ng Senate Secretariat. Kaya dito sa paligid ko ngayon, ang nakapalibot ay police. Though hindi naman na ito bago kasi ever since nagpakita si Senator Bato de la Rosa, may mga nag-hold ng protest dito sa labas. Kaya may shifting din ang mga kasama natin dito sa kapulisan. Pero pagpasok naman ng loob ng Senado, yung Office of the Sergeant at Arms naman ang nagbabantay. So far, hindi pa naman nakababa yung parang steel barricade doon sa main door. Glass door pa naman yung huli kong nakita. Pero yung parking doon sa building, yung niro-roll down na steel na parang harang, nakababa na yung isa. Lord. So, andyan pa rin pala yung mga grupo, no, na nagpoprotesta. Obviously, they're supporters of the Cayetano/Duterte bloc, no? May balak bang wala bang balak na paalisin sila diyan hanggang Friday or hanggang saan lang pwede magmarcha ang mga tao? Hanggang sa labas ba ng gate ng Senate complex? Ang naobserbahan kasi natin, Lord, for example, nung nag-conduct ng Cayetano-led, quote-unquote, hearing, maraming taong pumunta dito, mga nagpo-protesta. So, itong intersection na to mismo sa harap ng Senate Gate, may human barricade ng police. So, yung protest nila, for example, gawin nating marker yung sasakyan na yan, hanggang dyan yung human barricade. So, doon lang onwards, maaaring pumwesto itong ng mga nagarally or nagpo-protesta. Ang nasabi naman sa atin nung mga nandito na mga grupo, nakasecure naman daw sila ng kanilang permit.
And they will be staying here until ma-resolve daw yung issues na kinakaharap ng upper chamber. And to note, karamihan sa mga nandito, and itong grupo na nagsistay dito sa likuran natin na nag-hold na ng kanilang programa, ay supporters ni Vice President Sara Duterte, Senator Alan Peter Cayetano, yung block nila. They're against the impeachment trial and they are pro the resignation of senators from the new majority block. So, ang nangyayari, sa umaga nagliligpit sila ng setup nila, pero around 6 p.m. onwards, tulad ng nakita sa likuran ko, nagpo-programa na sila ulit or magka-candle lighting sila. Lord. Mhm. Anong estimate mo ang bilang nila, Mary Mon Reyes? Tinanong ko yan sa kanila kung sakali ba ano yung maximum numbers na maaaring magpulong sila dito. Kasi ang nangyayari, yung iba raw nagsistay dito, yung iba babalik daw, uuwi muna, and then yung iba naman daw mga riders, motorists na dadayo raw dito. So pwede raw sa pumatak ng around 100 kapag marami talaga sila. Pero may mga araw, may mga gabi na around 50 sila sa observation natin kapag lumalabas tayo ng Senado. Sa umaga, medyo kaunti yung nakikita natin. Yung iba nagpapahinga lang dito sa gitna na to. Pero pagdating ng gabi, nandyan naman sila nagpupulong-pulong. Alright. So, obviously, ang threat, external at kumbaga, basing on doon sa mga wire, mga barikadang nililayout dyan, talagang in-expect mo, ma-imagine mo kung paano ang paraan ng banta siguro, no? Kumbaga, so, eto ba, may binanggit bang petsa o sa June 12 ba mismo, gaya ng napabalitang lulusob daw ng mga puwersa sa Malacanang? Nako Lord, yan yung aabangan natin. Kasi so far, yung mga nakausap natin dito, ang sabi nila, stay sila dito hanggat hindi raw nga sila nagiging satisfied sa nangyayari sa pagresolba ng upper chamber sa mga issues na pumapalibot dito. Ang isang ina-anticipate din nila ay yung magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So we'll wait and see, lalo't may reports nga rin na on June 12, may inaantabayan na naman o inaabangan na posibleng pagkagulo sa palasyo. So we'll see. Pero so far, ito sila, nakaset up sila sa likuran ko. Medyo malayo pa yung lalakarin natin. Pero Sige lang. sige, Mary Mon, sige, tatakbuhin na natin to. ano ba, Mary Mon, So, may ito mga yung- binanggit bang mga pangalan ng mga possible forces or groups na nasa likod nitong threat na ito? Nang nandito sa area na to, No, Lord. yung threat, ganyan, meron bang Wala pang natukoy? tipo talaga na binabanggit, even from Senator Gatchalian nor from Director Matibag. So ito yung program sa likuran. So may placards, may standees ni VP Sara, ni Senator Bato, and even dun sa ilang steel gates may nakasabit din. Former President Duterte may standee rin dito, and dito nila hinuhold yung kanilang programa. Pero nagliligpit naman sila pagdating muna ng umaga at magpapahinga muna raw sila. Lord. Alright. Speaking of pahinga, kailangan mo rin ng pahinga ang napakasipag po nating mobile journalist sa Senate, Mary Mon Reyes. Thank you, Mary Mon.